Amen. Sa mapagpalang araw sa ating lahat, mga kapatid, at sa mga kaibigan natin na napapadaan sa ating channel na ito ay maraming salamat sa inyo at naway patuloy nyo itong panoorin i-view yung ating mga topic dito sa ating channel, no? Rightly dividing the word of truth. So sa patuloy ng ating pag-aaral sa araw na ito ay nais ko lamang na bigyan ng paunawa na ang tatlong kabanata na ito sa iyong Biblia, ang Romans chapter 9, 10, and 11 ay ang inyong lingkod ay patuloy na naninindigan, at naniniwalang it is exclusively referring to Israel only. Kapag hindi mo nakita ang bagay na ito sa iyong pag-aaral sa banal na kasulatan, magkakaroon ka ng pagkalito, or confusing sa iyong tinatalakay, o tinatayo ang eternal security, na ito ay isang sa ating mga mananampalataya ngayon ay ginagamit natin. Ito ay isang major doctrine, na eternal security. Ito ay mawawala, magkakaroon ng pagkalito, sa iyong pananampalataya. Ang iyong paninindigan upang ipaglaban ito ay hindi ganon katibay pag hindi mo nakita itong right division o ang context ng Romans chapter 9, 10, and 11. Tandaan, ang pagsukat sa kawalang kaalaman sa panahon natin ngayon ay hindi batay sa mga taong marunong sumulat o bumasa, kundi sa mga taong wala ng kakayahang matuto. Sila'y wala na silang kakayahang matutong muli at bumitaw sa mga nakaugalian o nakasanayang maling pananaw sa salita ng Diyos, sa kanilang buhay, Sa huling aralin natin ay tinalakay ko ang tungkol sa table, kung natatandaan pa ninyo, o yung tinatawag nating dulang, which is na yun ay provision ng Diyos sa Israel na may kaugnayan sa sakripisyo at kamatayan ng ating Panginoong Jesus, Dahil sa iginiit ng Israel ang kanilang sistema ng pagsasakripisyo at sa isip nila ay napakainam ito, para sa kanila. Ang sistemang ito ay idinisenyo upang umiral, hanggang sa panahon ng Reformation, time of reform, o Reformation, hanggang doon lamang yon, At dahil ayaw nila nitong ibitawan, at iwanan upang bumaling sa ipinadalang sistema ng Diyos at palitan ang sistemang iyon, ito ang sinasabi ng talata 10, o Romans chapter 11 verse 10. Let their eyes be darkened, that they may not see, and bow down their back always. Magdilim nawa ang kanilang mga mata upang sila ay hindi makakita at yumuko silang palagi. Pinadilim ng Diyos ang kanilang mga mata, at iniyuko ang kanilang likod palagi. Ano ang ibig bang sabihin nito? So, sila ay pinabigatang katulad ng isang gumagawa ng isang mahirap na trabaho, at nakakapanghilay sa likod, Pag mabigat ang iyong trabaho, lagi kang nakayuko, nangingilay ka, Kung nais ng Israel na gumawa para sa kanilang kaligtasan, sila ay yuyuko palagi, Ang sinagoga sa buong mundo ay isang patutuo sa katotohanan ito, Makikita natin, sa kanilang ritual na tradisyon ay palaging yumuyuko tuwing ginagawa nila ang isang uri ng pagsamba sa Diyos. Nasabi ko sa inyo last time sa ating pag-aaral dito sa may Middle East, ang mga tao diyan every time o every day, I mean 5 times sila ay yumuyuko sa kanilang mga mosque, at sila ay nananalangin, Ito yung kanilang patuloy na ginagawa at maraming seremonya na naguhugas. Sa tingin nila doon sa pamamagitan niyon ay mabibigyan sila ng pabor sa Diyos, o mabibigyan ng katuwaan ng Diyos sa kanila, sa kanilang ginagawa. Pagkatapos ng mga komentong ito na sinabi ni Pablo, sa mga sulat na yon, makikita natin sa Romans 11, chapter 11,
I say then, sabi niya, have they stumbled that they should fall? God forbid. But rather through their fall, salvation is come unto the Gentiles for to provoke them to jealousy. So sa kanilang pagkahulog, dumating ang kaligtasan sa mga hentil upang sila ay pukawin sa paninibuho. No? After the death of Christ, binigyan ng Diyos ang Israel ng isang extension of mercy. Natatandaan niyo, pabalik-balik tayo sa ating pag-aaral. So, natatandaan niyo, extension of mercy, extended to them. Subalit sila ay lumaban at nahulog ang bansang Israel. So, pagkatapos sa pamamagitan ng kanilang pagkahulog, ang kaligtasan ngayon ay dumating sa mga hentil. Kaya naman sinabi ni Pablo sa 1 Corinthians chapter 23, but we preach Christ crucified unto the Jews a stumbling block. Ito ay isang naging katitisuran sa mga sa mga Jews, and unto the Greeks foolishness. So sa mga Grego ay naging kamangmangan. Ang layunin ng pagkatisod ay hindi upang matanggap ng mga hentil ang kanilang kaligtasan, dahil binigyan sila ng Diyos na pagkakataon magsisi sa loob ng isang taon sa isang yung tinapik natin sa nakaraan na sila ay binigyan ng panahon upang sila ay magsisi. Ito ang dahilan kung bakit pinag-aaralan natin ngayon ang Romans chapter 9, 10 and 11, upang maunawaan kung paano tayo napunta sa eksena na pagkatapos ng kanilang pagkabigo o pagkabagsak ay dumating ang kaligtasan sa mga hentil. Yan ang kabayaran na binanggit ni Pablo sa talata 9, pinupukaw ang Israel sa paninibugo noong panahon na bumagsak sila. Ang ganitong sitwasyon ay nangyari sa kanila hanggang sa dumating ang bagong dispensation, which is the dispensation of the grace of God. Hanggang doon yun. Sa Romans 11 chapter 12, now if the fall of them be the riches of the world, and the diminishing of them the riches of the Gentiles, how much more their fullness? Aking nabanggit sa nakaraan, ang pagkahulog nila ay ang kayamanan ng mundo. Ano ba ang mga kayamanan na ito ayon sa sulat ni Pablo? So kung ating titignan doon, ang kayamanan ng biyaya, the riches of His grace, ang kayamanan ng kaluwalhatihan, ang kayamanan ni Kristo, the riches of Christ, at ang hindi masaliksik na kayamanan ni Kristo, the unsearchable riches of Christ, at marami pang iba. Pagkatapos ay tumawag ang Diyos ng isang espesyal na apostol, upang magsalita sa mga Gentiles, at alam naman natin yun, ang ating apostol na si Pablo, sa Romans chapter 11 verse 13, for I speak to you Gentiles, sabi ni Paul, in as much as I am the apostle of the Gentiles, I magnify mine o peace. Maraming mananampalataya sa biyaya ng Diyos sa panahon natin ngayon ay sumasang-ayon na ang Romans 9, 10 and 11 ay tumutukoy ng sabihin ni Pedro sa kanyang sulat sa 2 Peter chapter 3 verse 15, sa kanyang liham para sa mga munting kawan. By the way, ang sulat ni Apostol Pedro ay addressed to the small flock, sa small flock. Ito yung munting kawan. Sorry, na-istorbo yung ating mayroon akong binuksan na pinto.
Amen. No? So, nasa Romans chapter 11 verse 13 tayo, no? So, yun nga, no? Sa 2 Peter chapter 3, binanggit ko yung 2 Peter chapter 3 verse 15 sa liham ni Apostol Pedro, no? Ito ay para sa mga munting kawan, no? Na sinasabi ni Pedro sa kanyang sulat sa talatang ito, no? Ating basahin. And account that the long suffering of our Lord is salvation, even as our beloved brother Paul also according to the wisdom given unto him hath written unto you. So, sabi ni Pedro sa kanyang mga sinulatan na mayroon ding sinulat si Apostol Pablo para sa kanila, no? Given unto him hath written unto you, to the little flock. So, kung balikan natin ang Romans chapter 10, ano, sa ating napag-aralan, ano, sa nakaraan, hindi ito ang ebanghelyo ng kaligtasan para sa ating panahon upang maligtas ang sinuman. Ang ebanghelyo ng pagpapahayag, ano, ng ating bibig o confession, ano, yung confession by your mouth, no, na ibinangon siya ng Diyos, ng ating Panginoong Hesus, no? Siya ay binangon ng Diyos mula sa kamatayan ng Panginoong Hesus. Ito ang dapat gawin ng Israel sana, no? Upang sila ay maligtas. At hindi yung the body of Christ, ano? So, maaaring magugulat ka sa bahagi ng pag-aaral na ito, no? Marahil sa ating previous lesson ay yung mga nakapanood ay nagulat sila sa topic na ito, no? Maring nagawalat kayo sa pag-aaral na ito dahil sa ating nakasanayang naririnig at kakaiba yan, no? At kakaiba ito, no, sa ating mga nakasanayang aral na ating naririnig. Nais ko lamang buksan, no, ang ating kaisipan at tignan o suriin, ano, ang sinasabi ng Biblia at hindi ang ng tao. Ang ebanghelyo ng pagpapahayag ng ating bibig na ibinangon ng Diyos ang ating Panginoong Hesus mula sa kamatayan, hindi ito ang paraan kung paano maliligtas ang mga mananampalataya o ang mga tao sa panahon natin ngayon, ano? Dito dito ang salitang ikaw, ano, o thou, if thou shalt confess with thy mouth, ano, ay hindi nakikipag-usap sa mga hentil, ano, kundi sa mga Hudyo. Kaya lagi kong binibigyan ng diin ang Romans chapter 9, 10, and 11 exclusively addressed to the little flock, ano, yung maliit na kawan, ano. So bago tayo magpatuloy sa mga sumusunod na talata, tayo ay gagawa ng isang tiyak na bagay. Ang unang bagay na dapat nating gawin sa section ng ating pag-aaral na ito ay magtatag ng isang o ilang ganap na mga bagay na maaaring ma-verify at mapatunayan, ano? Halimbawa, sa ibig kong sabihin, ano? Ang isang kompas ay palaging tumuturo sa hilaga, sa north, no? Kahit saan mo ikot yung kompas, yung arrow laging nakaturo sa north. Lahat ng mga disenyo ay ginagamit ang north as reference, ano, hilagang direction, ano, direksyon. Ang isang mansanas ay palaging nahuhulog mula, no, sa puno, no, pabagsak sa lupa, hindi ito pataas. That is a absolute, no, wala na itong pag-aawayan, ano. Ang tubig ay kumukulo sa 212 degrees Fahrenheit at ang nagyayelo ang tubig sa 32 degrees Fahrenheit, no? 0 degree centigrade, no? Ang mga bagay na ito ay tiyak. Hindi ito teorya, no? At hindi ito nangangailangan ng debate o debate upang patunayan, ano? Ano ang nais nating tukuyin dito? Bakit natin binibigyan ng halimbawa ang bagay na tiyak na ito, no? Ang tinitignan natin ngayon ay mga ganap na katotohanan na maaaring patunayan, ano, o patunayan sa atin ng salita ng Diyos sa pamamagitan ng paghahambing, no, ng banal na kasulatan mula sa mga banal na kasulatan, no, from scripture to scripture, ano, comparing, no.
Sa paggawa niyan ay makakagawa tayo ng konklusyon batay sa hindi sinasabi ng tao, kundi ito ay sa sinasabi ng Diyos. Ang karaniwang pinaniniwalaan tungkol sa mga talatang ito, tandaan, ang ligaw na puno ng olibo. By the way, our topic is about the uh, ligaw na puno ng olibo, the wild olive tree, na nakadugtong sa puno ng olibo ay ang bansang Hentil. Ito ang malimit na nalalaman, kiniklaim ng mga marami, that the wild olive tree o puno ng olibo ay ang bansang Hentil. Take note, ito ang malimit na pinaniniwalaan ng marami, Ang pananaw na ito ay may komento ng hindi kukulangin sa 100 kilalang komentarista na halimbawa na William Newell, George Williams, Donald Barnhouse, John Gill, ang ating kilalang Matthew Henry, F.B. Mayer, at marami pang iba, na ang ligaw ng puno ng olibo ay tumutukoy sa bansang Hentil, Ang ilang mga mananampalataya ng biyaya ay talagang naniniwala naman na ang ligaw ng puno ng olibo ay ang katawan ni Kristo, Marami na ang kanilang position that the wild olive tree is the body of Christ. Hindi ko alam kung saan ang iyong pananaw tungkol dito, kapatid, at sa mga nakaririnig sa message na ito, Pero wala sa akin 'yon, Ang nais ko lamang ibahagi ang salita ng Diyos at based on scripture, Hindi natin sabi ko nga ng nakaraan, hindi ko sasabihin na kayo ay mali, ako ay tama, at ang ibahan tama, at tayong mali. So, ang ating ginagawa ay ang pag-aaral ng salita ng Diyos. Tinitignan natin base kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos. So, ipapakita na tingnan natin sa chart sa pasimula pa lamang ng ating pag-aaral sa tulong o sa tatlong kabanata ng 9, 10, and 11 na sulat ni Pablo sa mga taga-Roma, Ako ay nananatili para sa isang eksklusibong yugto ng panahon sa kasaysayan ng Israel. Ito ay nangyari sa panahon ng kanyang pagbagsak, Yan, doon nangyari yung ang 9, 10, and 11. That time na siya ay nahulog, ang bansang Israel. Ang panahong iyon ay hindi mangyayari muli sa kasaysayan ng Christianity, o Kristyanismo, o sa panahon natin, Hindi na mangyayari yon. Kaya bago tayo magsimula ng wastong pagsusuri sa ating pag-aaral, nais kong magtatag ng isang ganap, ng ilang ganap, hindi mapag-aalinlanganan, Hindi may kakaila ng mga katotohanan tulad ng mga halimbawang tanong na ito na ating gagawin, Halimbawa, maaari bang mawala ang iyong kaligtasan? Maaari bang mawala ang iyong kaligtasan? Pangalawa, puputulin ka ba ng Diyos? Sa verse 22, thou shall be cut off. Ikaw ba ay puputulin ng Diyos? In verse 22, ang iyong kaligtasan ba ay sa pamamagitan ng mga gawa? Nakuha mo ba ito? Pinaghirapan mo ba ito? Ang iyong mabubuting bunga ba ay nagpapakita na ikaw ay naligtas, Ito ay mga tanong na kailangan na mayroon kang tiyak na sagot sa iyong personal sa inyong personal, May mga leader ng simbahan, tandaan, na hindi ka ligtas sa kanila kung hindi ka kakitaan ng mabubuting bunga. Maraming ganoon, na hindi tayo magbibanggit ng mga denominational or any people, na marami ang mga nagsasalita na kung hindi ka kakitaan ng isang mabuting patutuo, you are questionable sa iyong kaligtasan, Ngayon, ang layunin ng ating pag-aaral ay suriin kung sino ang mga
tagapakinig, no, sa mga sumusunod na talatang ito sa Kabanata 11, no? Ang paksang tinatalakay ni Pablo ay kung ano ang nangyari dito mismo, no, sa pagbagsak ng Israel. Tandaan natin sa panahon na iyon o sa kasalukuyang nangyayari noon sa bansang Israel ay walang nakikitang mga hentil, no? Sa panahon na iyon, ano? Sa mga sulat na iyon, mababasa natin yung salitang hentil, pero makikita natin mamaya tutunghayan natin about kung yung pagkasulat ng hentil sa Romans 9:10 and 11, ano? So, walang kinalaman ang pangyayaring ito sa mga hentil at lalo na sa katawan ni Kristo, no? In the body of Christ, no? Sapagkat ang pinto sa mga hentil sa panahon na yon, that time na nangyari yung fall of Israel, ang pinto sa mga hentil sa panahon na yon, no, ito ay bubuksan pa lamang, ano? Doon pa lang tatawagin si Apostol Pablo exclusively for the Gentiles ang kanyang mission, ano? At ire-reveal sa kanya ang isang gawain, ano? Ire-reveal sa kanya itong a new dispensation, no, which is hid from God from the foundation of the world since the world began, no? Ito ay nakatago sa kanya, which is revealed to him, yung mystery, no? The Gentiles and the Jews, yun ang tinatawag nilang fellowship and the mystery, no, between the Jews and the Gentiles into one body, which is the church, the body of Christ, no? So yun ang yun ang isang mystery na doon magsisimula yung body of Christ. Walang nakakaalam ng eksakto kung ano ang mangyayari noon, no? That time, man sino nakakaalam. Even Paul, at the beginning of his calling, no, hindi naman niya alam yung ire-reveal ng Diyos sa kanya, ng ating Panginoon is that time, that moment na siya ay makakilala, no? Actually, nakatanggap siya ng progressive revelation from the Lord Jesus Christ, no? Kung basahin niyo yung Acts chapter 9, na siya ay mayroong siyang ipagagawa, no? Sasabihin niya doon kung ano kanyang dapat gagawin, ano? Right, that moment na nakakilala siya, hindi niya ni-receive yung revelation from the Lord, no? Ngayon, walang nakakalam nito, no, ng eksakto kung ano ang mangyayari noon. Hindi lamang 'yon, ano, tulad ng sinabi ni Pablo, nang buksan muna niya ang liham, no, na ito sa mga Hudyo, no? Sa mga Hudyo at gayon din sa mga Grego, no? 'Yun ang nangyayari pa rin sa panahong sinulat ni Pablo, ang Romans chapter 9, 10 and 11. Yan ang maikling gawain, ano, na tinalakay na natin detalyado in detail, no, sa mga nakarang aralin. Yung short work nating tinalakay, no, sa unang-unang pagkakilala ni ating Panginoong Jesus o ang pagkakilala ni Pablo kay Lord Jesus Christ, mayroon siyang ibinigay na short work, no, through the Holy Spirit, ano. So makikita natin sa Romans chapter 11 verse 15, even so then at this present time, makikita natin dito yung present time in those days, no? In those days na nangyayari yung mga bagay na yon, ano? Also, sabi niya, there is a remnant according to the election of grace. So, let's continue in verse 14 ng 11:14. If by any means I may provoke to emulsion them which are my flesh, and might save some of them. Kung sa anumang paraan ay maihikayat kong tularan sila na aking laman at maligtas ko ang ilan sa kanila. Saan iniligtas ni Pablo ang ilan sa kanila? Saan? Nung nangaral siya sa sinagoga, no? Siya pumunta muna sa mga Jews, pumasok siya mga synagogue, no? At ang ilan ay naniwala, no, na si Jesus Christ ang kanilang Mesiyas, kasama ang ilang mga Grego na nagbalik loob sa Judaismo, no, na tinatawag nilang mga proselytes, yung mga proselita, no.
Pagkatapos nilang naniwala, pinukaw nila ang mga ito sa paninibugho, no? Na nasa sinagoga. Yung mga nandun sa synagogue, yung mga old, yung mga matatanda ng mga Israelita, nandun roon, ano? Yung mga loyal sa kanilang nakagisnan na hindi naniniwala, no? Hindi sila naniwala tungkol sa ebanghelyo na ipinangangaral ng ating Apostol Pablo, no? Pagkatapos ang mga Hudyo at mga Hentil na sumampalataya ay pinalaya sila sa sinagoga, no? Sa Romans chapter 11 verse 15, "For if the casting away of them be the reconciling of the world, what shall the receiving of them be but life from the dead?" Gaya ng napag-usapan natin kamakailan na ang pagkakatapon sa kanila dito ay ang pagkakatapon bilang isang bansa. Remember that in verse 1, Romans chapter 11 verse 1, ito ay base sa individual, ano? At ang verse 15, ito ay base dun sa national, no? Individual yung chapter verse 1 and verse 15 it says national, no? Sila itinapon national, no? So verse 1, I say then, hath God cast away His people? Ito yung sinasabi ko, no? God forbid, for I also am an Israelite of the seed of Abraham of the tribe of Benjamin. Yung word na personal person I, no? Ito ay tumutukoy sa hindi national, no? Kabuuan, individual ito, no? So ang sinasabi ni Pablo sa talatang ito, tandaan, ang pagkatapon dito ay individual, no? Ngunit bilang isang bansa, ang buong bansa ay nahulog in verse 15. Verse 15. Ano ang tinutukoy ng pagtanggap sa kanila? Sa katapusan ng panahon ng kapigatihan, ano? Kapag ang Israel ay naisilang muli, bubuhayin siyang muli o sa isang araw na yon mula sa mga patay, no? By the way, yung naisilang na muli na banggit ko, later on we will discuss it separately in detail, no? Sino ba itong naisilang na muli, no? So ang bansang Israel ay kailangan maisilang na muli katulad ng sinabi ni ating Panginoong Jesus kay Nicodemo, no? Later on magbibigay tayo ng detailed, no, discussion about John chapter 3 verse 3, no. In Romans 11 verse 16, for if the fruit, take note, ito yung tignan natin itong mga verses na ito na kiniklaim ng marami na ang chapter 16 dito, yung olive tree, referring to the body of Christ, no? O to the Gentiles nation, no? If the first fruit be holy, the lamb is also holy. And if the root be holy, so are the branches. Sapagkat kung ang unang bunga ay banal, no? Ang limpak ay banal din, limpak, no? At kung ang ugat ay banal, gayon din ang mga sanga. Mayroong dalawang metapora, no? Metaphor na sinasabi ng ilang mga ngaral na ang mga prutas, puno, sanga at ugat na ito ay gumagamit ng mga metapora upang malaman natin kung ano ang ginagawa ng Diyos ngayon, no? Ito ay hindi tungkol sa dispensasyon ng biyaya o dispensation of the grace of God, no? Na ating tinatamasa ngayon in this present time. We are under grace. Tayo ay naligtas sa biyaya ng Panginoon. Hindi ito yung tinatalakay natin, no? Hindi ito tungkol dito, no? Kundi ito ay tungkol sa pagbagsak ng Israel, no? Remember 19 and 11, bigyan nating pansin na ito ay tumutukoy, lagi kong inuulit na, no, sa pagbagsak ng Israel. It is a short period of time na isiningit ni Pablo na nangyari sa panahon ngayon, no? At hindi sa panahon natin ngayon. Ang kausap niya rito ay ang bansang Israel, not the Gentiles people. So,
Tingnan natin ang dalawang metapora sa talatang ito. Kung ang unang bunga, no, the first fruit, ay banal, ang limpak o the lamp ay banal din. At kung ang ugat ay banal, gayon din ang mga sanga. Ang salitang banal sa talatang ito ay hindi nangangahulugang tulad ng sa matuwid at hindi kailanman gumagawa ng anumang pagkakasala o pagkakamali. No? Ang ibig sabihin ng banal ay hiwalay, hiniwalay sa ibang mga bansa ng tawagin katulad ng tawagin si Abraham, sa lupain ng Ur ng mga Kaldeo. Tinawag sila ng Diyos na holy. Tinawag silang mga banal. In 1 Peter chapter 2, verse 9, but ye are a chosen generation, a royal priesthood, an holy nation, a peculiar people, that you should show forth the praises of him who hath called you out of darkness into his marvelous light. So, ang 1 Peter chapter 2 verse 9, I told you while ago na ito ay sulat sa mga little flock. Sila ang Israel, sila ang mga tinawag na chosen generation. We are not the chosen generation. Maraming mga nagkiklaim, minsan tinatawag ito na ginagamit ng mga mananampalataya in this present time na they are the chosen people, chosen generation. Kailanman hindi tinawag yung mga hentil na chosen generation, even the body of Christ, a royal priesthood. Pag sinabi nating royal priesthood, may connection ito sa pagkatawag ng bansang Israel. They will become a royal priesthood during the reign of Christ. Nakikita yung word na royal referring to the kingdom of Jesus Christ, ngayon, a holy nation. Ito yung tinatawag nating sila ay tinawag na holy nation, separate from other nations. Pag sinabi nating word nation, particular, yung nation na without S in scripture, particular to the people of Israel. Unlike pagka sinabi nating nations, referring to the Gentiles nation, a peculiar people. Ang pagsasalarawan ni Peter dito ay referring to Israel at hindi ang body of Christ. Ngunit tayo ay isang lahing pinili, katulad nga yung nakinang nabanggit, isang maharlikang pagkakasaserdote. So, balikan natin ang Romans chapter 11 verse 16. For if the first fruit be holy, the lamb is also holy. The lamb is also holy, and if the root be holy, so are the branches. Ang unang bunga dito ay si Abraham. Paliwanag natin yan, At ang kanyang mga anak ay nahiwalay sa lahat ng bansa. They were scattered abroad. Ang limpak dito o yung lamp na yon ay ang Israel. Sa hinaharap na nagkalat sa iba't ibang bansa. I told you, So, ito yung unang metapora, Ang pangalawang metapora sa verse 16 ay kung ang ugat, the root, be holy, tumutukoy yun sa Israel. Ang ugat, ito ay tumutukoy sa Israel, Kung saan sila nanggaling, siyempre, kanino? Kay Abraham, Ang mga sanga ay malinaw ng Israel. Diba? Ang sanga ay malinaw ang Israel. Kaya si Abraham ay nagpahiwatig sa unang bunga at nagpahiwatig sa ugat. Ang ibig sabihin yung the first fruit and the root, nagpapahiwatig iyon kay Abraham. Ang Israel ay ipinapahiwatig nung the lamp and the branches. Titingnan natin ngayon from other scripture ito. So, ang isa pang grupo ang ugat, Ang isa pang grupo ang ugat at may sanga at mga sanga, ay metapora ng isang puno.
ito'y metapora ng isang puno. Ang tinatawag nilang ugat at sanga. So nagpapahiwatig sa isang puno na ang punong iyon ay kumakatawan kay Abraham at kay Israel, no? At sa Israel. So, ang first fruit at ang limpak, yung first fruit at saka yung lamp ay isang metapora para sa putik, clay. Titingnan natin mamaya sa mga cross-reference in scripture. Ang putik ay kumakatawan din sa Israel. Sa Israel. Paano kaya ito, no? So, tignan natin ang verse 21 ng Romans chapter 9 na ating tinalakay before, sa 9:21. So, ating basahin. Had not the potter power over the clay of the same lamp to make one vessel unto honor and another unto dishonor, no? Hindi baga ang magpapalayok, ay may kapangyarihan sa putik, sabi niya, sa isang limpak na gumawa ng isang sisidlan sa ikakaluwalhati at ang isa sa kasiraang puri. Ang Romans chapter 9 verse 21, ang wika ng verse 16 sa Romans chapter 11, hindi ba ang magpapalayok iyan ng Diyos? Kung titingnan natin, ay may kapangyarihan sa putik, of course. Iyan ang Israel, no? Ang isang limpak, iyan ang Israel. Nang si Jesucristo ay dumating sa mundo, wala ba ang Diyos na kapangyarihan, sa ibabaw ng limpak ding yon? With the same lamb? Wala bang kapangyarihan ng ating Panginoong Jesus upang gumawa ng dalawang sisidlan, no? Isang sisidlan mula sa limpak hanggang sa karangalan, At ang isang sisidlan mula sa yon ay sa kasiraang puri, To make one vessel unto honor and another unto dishonor, Ang mga sisidlan na naniniwala na si Jesus ang kanilang Mesiyas ay tinawag na sisidlan sa karangalan, Ngunit ang mga hindi naniwala ay mga sisidlan ng kahihiyan, Kaya ang limpak sa talatang 16 nahati sa dalawang grupo, Remember, itong limpak na to, naging dalawang grupo, Ang talatang ito ay tumutukoy tungkol sa Israel at sa mga natirang mananampalataya. Diba, na-divide sila, ang maliit na kawan, Ngunit ito ay tandaan, hindi sa mga hentil, Huwag nating ipalagay na ipasok at kukunin natin tayong mga hentil yung mga talatang yon at i-apply sa ating mga buhay bilang isang mananampalataya, So nagkakaroon tayo ng personally sa akin magkakaroon ako ng confusion. Later on makikita natin dito sa habang tinutuloy natin ating pag-aaral ng pakonti-konti. So hindi ko alam kung sa inyo kung yung stand niyo kayo ay tayong mga hentil, iyon ay inaangkin nyo. So, titingnan natin sa mga talata below, So, verse 16, balikan natin, For if the first fruit be holy, the lamb is also holy. And if the root be holy, so are the branches, Romans 11:17. And if some of the branches be broken off, ayan na, papasok tayo dun sa magkakaroon ng pagkaputol, And if some of the branches be broken off, and thou being a wild olive tree, wert graft in among them, and with them partakers of the root and fatness of the olive tree. So, at kung ang ilan sa mga sanga ay nabali, at ikaw na isang ligaw na puno ng olibo ay idinikit sa kanila at kasama nila ay nakikibahagi sa ugat at sa katabaan ng punong olibo, fatness of the olive tree.
Ngayon, tingnan kung ilan sa mga sanga ay naputol, no? Tingnan kung ang ilan sa mga sanga ay naputol. Ngayon, tiyak na natin ang Israel ay ang sanga, no? He is the branches. So, makikita sa talata, hindi lahat ng mga sanga ay naputol. Di ba? Hindi lahat ng Israel. And if some of the branches be broken off, so hindi lahat sila naputol. Ang mga hindi mananampalataya na ito, ang siyang bumato kay Esteban, ano? Natatandaan yung kwento, no? Sila ang bumato kay Esteban at sila ay naputol, bilang isang bansa, no? Kaya doon siya naputol, nahulog ang bansang Israel. Iyan ang pagbagsak ng Israel nang sila ay maputol sa Acts chapter 7. Matatandaan niyo yan, di ba? So, basahin natin yung John chapter 15, verses 1 to 3. Ito, malimit, ginagamit natin ito sa paglilingkod at sa mga mananampalataya, which is, personally ako, hindi ko magamit ito, no? Masyadong magulo, masalimuot. Basahin natin, ano? I am the true vine, and my Father is the husbandman. Every branch in me that beareth not fruit. See? Yung hindi nagdadala ng bunga, He take it away. Ano ibig sabihin take it away? Puputulin. And every branch that beareth fruit, He purgeth it, that it may bring forth more fruit. Now you are clean through the word which I have spoken unto you, no? Malimit ang tinatawag nila rito yung bunga ng paggawa, no? So ako ang tunay na puno ng ubas, no? At ang aking ama ang magsasaka. Ang bawat sanga sa akin na hindi namumunga ay inaalis niya, at ang bawat sanga na namumunga ay nililinis niya, no, upang ito'y magbunga ng higit, no. Sa simula ng aking buhay, sa akin ito, no, personally, na bilang isang mananampalataya, no, ikinukumpara ko ang aking buhay Kristiyano sa isang sanga. Before, no, bilang isang sanga ay kailangan kong magbunga, of course, di ba? Ayon sa talata at parangalan ng Diyos. Ngunit tanda ng mga talatang ito ay hindi sa atin bilang isang bahagi ng katawan ng Kristo. Kung ito turing mong isa kang sanga ayon sa mga talata, no, may pagkakataon ka pang maputol. Yun ang tinatawag natin kanina sa aking intro na meron ka pang chance. Yung eternal security mo ay magiging questionable, ano? Ito ba ang biyayang kaligtasan na tinanggap mo sa Diyos? Ikaw ba ay eternally safe? Ligtas ka ba, no? Mayroon ka bang assurance of salvation? Sa talatang 2, dalawang grupo ng mga tao ang ating makikita dito, no? Tumalikod sa Israel, yung tumalikod sa Israel, no? Those people na hindi nanampalataya sa Diyos, ano, sa ating Panginoong Yesus. At yung nagbunga ng maliit na kawan, yung mga mananampalataya na yon, ano. So in verse 4 to 5, abide in me and I in you as the branch. Ito, branch na naman, referring to Israel, cannot bear fruit of itself except it abide in the vine. No more can ye except ye abide in me. No? I am the vine, you are the branches. He that abideth in me, and I in him, the same bringeth forth much fruit, for without me, you can do nothing. You can do nothing. So, manatili kayo sa akin at ako'y sa inyo. Kung paano ang sanga hindi namumunga sa sarili, ano, maliban kung ito ay manatili sa puno ng ubas, no? Wala kayong magagawa maliban kung kayo ay manatili sa akin. Yun ang binabanggit ng ating Panginoong Yesus dun sa mga followers during those time, no? Sa mga Jews, no, na kanyang pinangangaralan, ano. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga, no?
Ang mananatili sa akin at ako ay sa Kanya, at siyang nagbubunga ng marami, sapagkat kung wala ako ay wala kayong magagawa. In verse 6, if a man abide not in me, he is cast forth as a branch and is withered, no? And men gathered them and cast them into the fire, and they are burned. So, titingnan to, nakakatakot, di ba? Kung yung sinasabi mo ikaw yung branch, ikaw ay puputulin at susunugin, di ba? Sa pamamagitan ng apoy. So, you think na pwede mong i-apply in your personal view sa salita ng Diyos na with eternal security? So, then ang talatang 6 ay isang larawan ng Israel. Tandaan, ito ay larawan ng bansang Israel, ang John, John 15 verse 6. Sa kanyang pagbagsak ng Israel, siya'y nahulog, dadaan sa panahon ng kapigatihan yon. After ng fall of Israel, merong tinatawag nilang 7 years tribulation sana. Ito yung ikapitong 7 years tribulation. Ito yung ikapitong linggo ni Daniel, 70 week of Daniel, no? Dapat mangyari pagkatapos na bumagsak ang bansang Israel. At susunod na yung tinatawag nilang 1,000 years reigning of our Lord Jesus Christ. Ano? Subalit ito ay, sa ating pag-aaral, ito ay na-postpone. Ano? Pagkatapos na ipinahayag ni Jesus kay Saul, ano? Ito ay na-postpone. Ano? At pagkatapos nyo na mayroong ipinahayag ang ating Panginoon kay Saul, later on, after he got saved. Ano ba yon? Yung isang lihim, no? Which is the fellowship of the mystery, na yun ang tinatawag nating mystery in Christ, no? Ito yung tinatawag nating body of Christ, no? Ito rin ang laraw, ito rin ay laraw ng mga hindi mananatili sa puno, no? Ng ubas, no? Na kanilang itinapon, ano? Pagkatapos na sila ay pinutol, ano? Yung mga pinutol na branch na yon, Israel, hindi mananampalataya, ito ay tinapon, ano? Kaya ang pagbagsak ng Israel ay inilalarawan nito, at ang mga sanga ay nakaugnay sa pagbagsak na yon. Ito yung mga naputol, no? Ito yung Israel na pinutol, no? Iyan ang nakikita natin tungkol sa mga sanga sa John chapter 15. John chapter 15, yun ang tinutukoy ng mga sanga-sanga, no? So sa kabanatang ito ng Matthew chapter 21, kung inyong babasahin, Jesus said unto them, did ye never read in the scriptures, the stone which the builders rejected, the same is become the head of the corner? This is the Lord's doing, and it is marvelous in our eyes. So, sinabi sa kanila ni Jesus, kailan may hindi ba ninyo nabasa sa mga kasulatan? Ang bato na itinakwil ng mga nagtayo ng bahay ay siya ring naging pangulo ng panulok. Ito ay gawa ng Panginoon. At ito ay kagilagikilala sa ating mga mata. So, Matthew 21 verse 43. Ito yung bigyan natin ng pansin, ano? Therefore say I unto you, the kingdom of God shall be taken from you. No, yung kingdom of God, kingdom of heaven, bigyan natin ng ibang pagkakataon sa ating pag-aaral, no? Huwag nating isingit ito. The kingdom of God shall be taken from you and given to another nation. Yung word nation, nakita na naman na natin na yung word nation without S referring to Israel. Israel. So, hindi referring to the Gentiles people, ano? Nation, hindi Gentiles people. Bringing forth the fruits thereof. Sino ba yon? No? So, yung mga little flock, no? Yung mga little flock. So, kaya sinabi ko sa inyo, sabi niya, aalisin sa inyo ang kaharian ng Diyos at ibibigay sa isang bansang nagbubunga ng mga bunga nito.
Ang kaharian ng Diyos ay aalisin sa inyo ang pagkahulog ng Israel sa nangyari sa Acts chapter 7. No? Ano ang nangyari at ibinigay sa ibang bansa bansang nagbubunga ng mga bunga nito? Kapag narinig mo ang salitang bunga, remember, pag nakita mo yung word na fruit in scripture, sa ilalim ng batas, no? Sa ilalim ng batas ay nagsasalita tungkol sa mga gawa na makikita ng mga tao na pinamumuhay mo, no? O namumuhay ka sa isang makadiyos na pamumuhay. Yun ang ibig sabihin ng bunga. Yun ang mga bunga, no? Ang kaharian ay ibinigay hindi sa bansang hentil. Tandaan, ang kaharian na hindi mag-ahari yung mga hentil kasama nating Panginoon Jesus. Ang kaharian ay ibinigay hindi sa bansang hentil, no? Kundi sa mga mananampalatayang Hudyo, no? By the way, during the reigning of our Lord Jesus Christ, ang magiging kingdom priest, yung mga Jewish people, no? Yung mga Hudyo. At tuturuan nila yung mga Gentiles people, ano? Actually, yun na sinasabi sa Matthew, no, yung last verse, no? Go ye into all the nation, ano? Ituturuan nila, teaching them to do according to all what is written therein, ano? Yung about the commandments, ano? At doon, sabi niya, babautisman pa sila, no? So, pero yun ay na-postpone yung kanilang dapat gawin, ano? Hindi nila tinanggap ang awang Panginoong Yesus. So it was postponed and it will continue during after the 7 years tribulation at magsisimula doon sa 1,000 years tribulation, ano? So yun, ang kaharian ay ibinigay hindi sa bansang hentil, no? Kundi sa mga mananampalatayang Hudyo sa Israel, at ang tawag sa kanila ay maliit na kawan o the little flock. Ito yung mga nalabi, remnant, ano? So, ayon sa kabanata verse 21 o kabanata 21 ng Matthew, sinong inaasahan mong makakakuha, no, ng kaharian, no? Ang mga little flock, of course. Hindi yung mga hentil, no? Hindi yung mga Gentiles. So, mayroong ilang mga tao na tumitingin sa talatang ito at nakikita ang salitang hentil sa talatang 13. Now, balikan natin yun, no? Yung sabi ko kanina, no? Na ang salitang ikaw daw ay tumutukoy sa mga hentil. Kapag sinabi ni Pablo na nagsasalita ako sa inyo, mga hentil, iyon ay nangyari, no, sa pagbagsak ng Israel. Sa pagbagsak ng Israel. Na ang pinto sa mga hentil ay bubuksan pa lamang, no? Wala pa, hindi pa yung programa para sa mga Gentiles people. Wala pa. That is the transition period, no? Bubuksan pa lamang, ano? So, ngayon, sa talatang ito, kung ang ilan sa mga sanga ay nabali at ikaw ay isang wild olive tree, ikaw mismo, no? Kung ikaw ay isang wild olive tree, hindi ko nakikita dito kung paano ka nakasama sa programa ng Israel. Sa anumang paraan, ano? Sa ating panahon ngayon, in this present time, sa atin naman, ano? Hindi ko alam kung paano ka naiupong, no? Naisama, no? Sa programa ng Israel. So, balikan natin ang verse 17, ano? And if some of the branches be broken off, and thou being a wild olive tree were dropped in among them, and with them partakers of the root and fatness of the olive tree. At kung ang ilan sa mga sanga ay mabali at ikaw na isang ligaw na puno ng olibo ay inuhugpong sa kanila at kasama nila ay nakikibahagi sa ugat at sa katabaan, ano, fatness ng puno ng olibo, no? Kung ang ilan sa mga sanga ay nabali, ito ang pagbagsak ng Israel. Kung hindi pa ninyo ako nasundan, pwede ninyong balikan at ang ating topic ngayon ay pwede ninyong balikan ulit, no? Kung ang ilan sa mga sanga ay nabali, no? Referring to
the fall of Israel. No? Ang sinasabi ni Jesus o ang sinabi ni Jesus ay mangyayari sa pagbagsak ng Israel. No? Na ang kaharian ay aalisin sa kanila at ibibigay sa isang bansang nagbubunga ng mga bungang ito. No? Mayroong mga grupo ng mga mananampalataya at nagtuturo na ito ay katawan ni Kristo. No? Hindi ko alam kung paano natin kukuhanin na ang ating ang iba nating mga kapatid na nagtuturo na ito daw ay ang katawan ni Kristo. Hindi ko alam kung paano natin titignan ang gulo, no? Sa buong 3 kabanatang ito, ang mga pangungusap ni Pablo ay nakatuon lamang, no, sa maliit na kawan. Kaya naka-address sa Israel ang mga talatang ito dahil sa mga nangyari doon sa bansang Israel. So, nakatuon lamang si Pablo sa mga maliit na kawan, no? Details lang. Ngayon, ang tanong, kung sino ang puno ng olibo rito? Who is the wild olive tree? Ang Israel ay ang punong olibo. Ito ang punong olibo, no? Ang Israel. Ngayon, ang larawan ng isang higanteng puno ng olibo na kumakatawan din sa Israel. Ang kabuuan ng Israel referring to the giant olive tree, no? So, nang si Jesus ay dumating sa mundo, ang puno ng olibo ay magulo at ito ay nasa masamang kalagayan, ano? Hindi siya lumalakad ayon sa panuntunan, ano? Dumating si Jesus upang ayusin ng Israel, ano? Itong olibong ito, yung punong olibo, no? Na kumakatawan sa punong olibo. Ang ilan sa mga kabilang sa punong olibo na yon ay ang mga Hudyo na naniwala kung sino si Jesus. Kung sino yung mga naniwala ka sa ating Panginoon Jesus, no? Sila yung naging bahagi ng puno ng olibo, no? Inainiwan nila ang puno ng olibo. Paano nangyayari ito? So, ituloy natin, ano? Ngunit likas pa rin sa kanila ang isang punong olibo. Makikita mo doon, ano? Sa ating mga talatang nabasa, no? Likas pa rin sa kanila ang isang puno ng olibo at sila ay inalis mula sa punong olibo na iyon, ano, upang sila ay maging isang ligaw na puno ng olibo. Kaya sa pagkahulog ng Israel, nang ang mga sanga ay naputol, ganoon din nang ang puno ng olibo ay naputol, ano? At ang yaong mga tinawag mula sa puno ng olibo na tinawag dito ng isang ligaw na puno ng olibo ay inupog na kasalo sa ugat at katabaan. So, ang ugat na ito ay si Abraham, no? Na nakasalo nila sa katabaan ng punong olibo. Nangangahulugang ito na ang pakikibahagi sa mga pangako at mga pagpapalangit ginamit ng Diyos ay kay Abraham, no? Tanong, kung ang mga hentil ba ay naging bahagi ng ugat at katabaan ni Abraham? So, verse 18. So, boast not against the branches, but if thou boast, thou bearest not the root, but the root thee. So, huwag kang maghambog laban sa mga sanga. Datapwat, kung ikaw ay nagmamapuri, no? Hindi ikaw ang nagtataglay ng ugat, kundi ang ugat sa iyo. Sino ang ugat dito? Si Abraham, no? Kung ito ang mga bansang hentil ay isisilang o dadalhin, no, ng ugat, mayroon bang mga bansang hentil ngayon na bahagi ng ugat at dinala ni Abraham? Hindi, ngunit ang maliit na kawan na bahagi ng ugat na yon, ano? Ang mga maliit na kawan na yon. Sa verse 19, tandaan, bakit natin tinitignan na mahigi itong mga bagay na ito? Kasi, remember, ang gusto ko lang makita natin, kung medyo may kalabuhan naman konti sa mga talakay natin, nais ko lang makita natin
na ang mga hentil ay wala sa bahaging ito ng section ng iyong banal na kasulatan. Ano? Referring these 3 chapters, referring to Israel, ano? Hanggang sila ay mahulog, ano? So, verse 19, Thou wilt say then, the branches were broken off, that I might be grafted in. Sabihin mo nga ang mga sanga ay nangabali, upang ako ay may dugtong, no? Ngayon, sa pagkahulog ng Israel ng ang mga sanga ay naputol. That's the time nung naputol ang mga sanga, that's the time na nahulog ang bansang Israel. Sino rin ang naroroon sa pagkahulog ng Israel? Di ba't ang mga maliit na kawan ay naroon din sa mga panahong yon? So verse 20, Well, because of unbelief, they were broken off. And thou standest by faith, be not high-minded, but fear. So, ngayon, ang tanong dito sa kanila na nagsasabi na ito ay tumutukoy sa bansang hentil. Sabi niya rito dahil sa kawalan ng pananampalataya, sila ay nangabali, no? At ikaw ay naninindigan sa pamamagitan ng pananampalataya. Huwag kang magmataas kundi matakot, no? Matakot, no? Ngayon, magpakita ng isang bansa ngayon sa buong mundo, no? Na nakatayo sa pananampalataya, ngunit may takot din. Sila ay mananampalataya pero may takot din. Walang isang bansang hentil, no? Kahit isa na umaangkop sa mga pahayag na ito, sa talatang ito, kundi ang maliit na kawan, no? Mayroon silang pananampalataya sa Mesyas at takot tulad ni Ananias at Safira, no? Sa panahon ba natin may takot ba sa paglilingkod sa Diyos tulad sa panahon nila Ananias at Safira? Na handang sila'y namatay dahil dun sa kanilang pagkakasala. Wala, no? Walang namamatay, no? Ang biyaya ng Diyos is extensive, no? Makita mo, nakakalungkot nga ngayon sa panahon madalas ultimo religious organization ay ginagamit upang makapag-generate ng kung ano-ano, especially yung income, no? So, hindi tayo magbabanggit, no? Pero ito ay isang makatotohanan, no? Nakita mo, yung iba nga, ano ba sa Tagalog, yung parang ipina-flag pa nila yung kanilang panlilimos, no? Sa ebanghelyo, no? yung iba naman masyadong pasimple, no? So sila ang kanilang religious organization, no? Ginagamit nga nila yan to generate income, no? So nakakalungkot yan, hindi naman para sa akin kung ito ay nagagamit sana sa magandang sa ikalalago ng ebanghelyo, no? Pero kung minsan nagiging personal, ano, ang nangyayari, no? Sa Romans chapter 11 verse 21, no? So, for if God spared not the natural branches, take heed lest He also spare not. O, diba? Nakakatakot ito yung if the natural branches, for if God spared not the natural branches. Ito yung mga naputol, no? Israel, nang sila ay bumagsak, ano? Take heed, ano? Sabi niya, lest He also spare not thee. Sino ito, no? Sabi niya, sapagkat kung hindi niligtas ng Diyos ang mga likas na sanga, mag-ingat ka na baka hindi ka rin niya patawarin. So, alam na natin ngayon ang mga natural na sanga, no? Mag-ingat ka na baka siya rin ay hindi ka rin niya patawarin, no? Alam na natin to, no? Ang tanong dito ay kung anong uri, no? Anong uri ng pangungusap na ginamit ng Diyos patungkol sa katawan ni Kristo ngayon? Ito ba yung mga pangungusap na ginagamit sa ngayon sa panahon natin?
Bakit kung minsan makakarinig tayo na kukuha tayo ng mga CP sa Romans chapter 11, chapter 10, pilit nating isinisiksik sa pangangaral, no, sa kung paano maligtas ang isang mananampalataya. Kung minsan ginagamit din natin to panakot no. Ang pangungusap para sa atin ngayon ay sapagkat sa biyaya kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at hindi sa inyong sarili. Ito ang kaloob lamang, ito ay kaloob lamang ng Diyos, hindi sa mga gawa upang sino man ay magyabang, no? Ephesians chapter 2, 8 and 9. Ang pagiging matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya ay mayroon tayong kapayapaan sa Diyos. Di ba? We have peace with God, sabi niya. Sabi niya dun sa 5:1, ano? So, naniniwala tayo na walang makapagpapahiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na kay Kristo Jesus. Niresolve na ni Apostol Pablo ito sa Romans chapter 8 that walang makakapag-separate, no? Para ano ba sabi niya doon? Walang makakapagpahiwalay sa pag-ibig ng Diyos sa atin, no? Maging kapigatihan man, ano? O napakaraming binanggit sa Romans chapter 8, no? Kung di ako nagkakamali, 37 to 38, no? Na sinabi niya doon, no? So, sabi niya rito, sa palagay mo ba ay makakapag-ingat sa mga mananampalataya ngayon, no? Makakapag-ingat ba sa mananampalataya ngayon? Ang salitang ito, no? Tingnan natin. Baka hindi ka rin niya iligtas, no? Lest he also spare not thee. Pwede ba nating panghawakan yon sa katawan ni Kristo? Marahil hindi po, mga kapatid, no? Ito ang pangungusap sa grupo ng mga tao na kailangang kakitaan ng mga bunga. Yung mga kakitaan ng bunga. Ito ay referring sa mga tao na yon. At ito ay walang iba kundi ang mga munting kawan. Ito ay ang mga munting kawan, no? Kailangan ipakita, no? Kung ganoon, huwag nating panapanatilihan ang bahagi ng pinagbilhan ng lupa, no? Huwag natin ikip yun sapagkat hindi magandang bunga yon na mahantong sa kamatayan na ipinapakita sa nangyari ni si Ananias, no, at si Sapphira, no, nang sila ay nagbenta ng lupa ang kalahati, tinago nila. Part of it, no, tinago nila. Ang mag-asawang ito ay bahagi ng little flock. Sila ay pinatay ng Diyos. Mayroon bang mga ganong ang Diyos ang pakikitungo niya sa panahon natin ngayon? Dami nga mga kuminsan kumukuha o ginagamit, ano, yung mga perang nilikom, ano, sa ibang pamamaraan, ano. So, pero ang biyaya ng Diyos ay nandoon pa rin, no? Kung sa panahon ni Aquila at Sapphira, during those days of the little flock, nakahanda na yung 6 feet under the ground, no? Katulad ni Aquila and Sapphira. Ananias. 11:22. Behold therefore the goodness and severity of God on them which fell, severity, but toward thee goodness, if thou continue in goodness, otherwise thou also shalt be cut off. Masdan mo, sabi niya, no, ang kabutihan at kabagsikan ng Diyos sa mga nahulog, kabagsikan, ngunit sa iyo kabutihan, ano? Ngunit kung mananatili ka sa kanyang kabutihan, kung hindi, ikaw man ay puputulin. Dito natin makikita ang dalawang panig ng Diyos, ang kahigpitan at kabutihan niya. Iyan ang mga katangian na makapangyarihan ng Diyos, no? Ang pag-ibig ng Diyos at puot ng Diyos. Sa kanila, ng kanilang pagkahulog, no?
sa pagbato kay Esteban, at ang kaharian ay inalis sa Israel, na ang kabagsikan ng Diyos. Iyon, Yan ang judgment sa kanila. Sa kanilang pagbato kay Esteban, sila ay nahulog, at ang kaharian ay inalis sa kanila. So, at ang pangako ng Diyos ay ibinigay sa isang bansang namumunga, ng mabuti. Ito ay sistema ng isang paggawa. Ito ay sistema ng paggawa. Dito nakuha ang munting kawan ng kaharian, ngunit may provision na kung magpapatuloy sila sa kanilang kabutihan. Ngunit kung hindi, sila ay puputulin. So, ganun ba ang nais ng mga ng sa ating panahon ngayon? Magandang halimbawa dito sina Safira at Ananias, di ba? Muli, ang wikang ito hindi angkop, sa katawan ni Kristo, sa kasalukuyang dispensation na ito, Hindi ito angkop sa atin, Kung ang iyong pananaw, ang iyong position is eternal security. Kung nais mong gumawa, katulad nga ng sabi ng ang bansang Israel, ang kanilang ang ibinibigay ng ating Panginoon Jesus sa kanila, yung kanilang last time, yung table na inihanda ng Diyos para sa bansang Israel, hindi nila tinanggap, Hindi nila tinanggap. Pilit nilang ginagawa ang kanilang sacrificial system, Pero yung sacrificial na ginawa ng Panginoong Yesus, hindi nila tinatanggap, That is, So, in verse 23, and they also, if they abide not still in unbelief, shall be graft in, for God is able to graft them in again. At sila naman, kung sila hindi mananatili sa kawalan ng pananampalataya, ay idudugtong sapagkat sila magagawa ng Diyos na idugtong muli, Idugtong muli. Kung hindi pa rin sila mananatili sa kawalan ng paniniwala. Hindi ito tumutukoy sa panahon natin ngayon, kundi sa kasalukuyang oras na isinulat ni Pablo ito doon, that time, At ang pangyayari ito ay makikita sa Acts chapter 20. Ngayon, ang mga Hudyo ay maaaring maligtas, sa panahon natin, na parehong paraan ng hentil sa pamagitan ng pagtitiwala sa Ebanghelyo ni Kristo in this present time. But during those days, sa kanilang panahon, hindi, Iba, ang kanilang dealing ng Diyos sa bansang Israel. So, in verse 24, for if thou wert cut out of the olive tree, which is wild by nature, and wert graft, contrary to nature, into a good olive tree, how much more shall these, which be the natural branches, be grafted into their own olive tree? So, sapagkat kung ikaw ay pinutol mula sa punong olibo na likas na ligaw, at inuhugpong laban sa kalikasan sa isang mabuting punong olibo, gaano ba kaya ang mga ito na mga likas na sanga ay isasama sa kanilang sariling punong olibo? Gaano pa kaya ang mga ito na likas na mga sanga, ay idudugtong sa kanilang sariling punong olibo, upang ang mga sanga na nangabali ng sila ismampalataya ay isasama. So, mayroong dalawang bahagi nito na katulad ng isang propesiya noong panahon ni Pablo. In the time of Paul, there are parehas ito ng isang prophecy, Ito yung maikling gawain, yung short work na binabanggit ko lagi sa inyo, Natalakay ko na ang ilang ulit sa nakaraan, na maaaring ang bagay na ito na maaaring mangyari ulit bago ang katapusan ng panahon ng kapigatihan, during the close of 7 years tribulation, So, ipangangaral ang gospel of the kingdom, at ihuhugpong sila sa punong olibo na yon, Tutuparin ng Diyos ang 1,000 taon na paghahari ni Kristo sa lupa para sa bansang Israel, Ngunit nang maniwala sila na maaari silang yugpong sa kung saan sila nahulog,
tulad nung si Pablo ay nagpunta sa mga sinagoga at ito ang mga nagpapako kay Kristo. No? Nang marinig nila ang ebanghelyo ng Diyos, pinalaya sila sa mga sinagoga kung saan sila idinugtong muli. No? Tingnan natin ang unang bahagi kung naputol sa puno ng olibo. No? Nang si Jesus ay dumating sa Israel at tinawag niya ang mga naniniwala sa kanya, sila ay hiniwalay sa Israel at naging mga miyembro ng maliit na kawan. Ang proseso sa talatang ito ay pinutol sila. They were cut off, no? Pinutol mula sa puno ng olibo na likas na ligaw. Pagkatapos ay tinawag sila, no? O pinutol mula sa mabuting puno ng olibo na ang proseso ay likas na ligaw, no? Ngunit sila ay kinuha at inugpong sa ugat at katabaan na salungat sa kalikasan. Ano? Hindi dapat mangyari sa ganoong paraan. Ano? Ang dapat sa Israel ay magsisi at bumaling sa Kanya. Tanggapin at magalak sa katotohanan ang kanilang Mesyas ay dumating sa mundo, ngunit hindi ganoon ang nangyari. So, sa ating pag-aaral na ito, tandaan natin na tayo ay pansamantala natin itong puputulin ang ating pag-aaral, pero bibigyan natin ng ilang konting pagbabalik-aral itong mga bahagi na ito, no? Dahil mayroong itong konting kahirapan sa ating pag-aaral. So, ang aking lamang nais ipakita sa inyo na 3 kapitulo na to o kabanata ng inyong o in this particular section of your scripture sa Book of Romans, ano, hindi ito tumutukoy sa ating present time, no, sa ating kapanahunan, ano, sa ating mga mananampalataya o in this sa body of Christ, no. Hindi natin pwedeng iugnay itong talatang 9, 10, and 11 dahil ito exclusively during the fall of Israel at kung ano ang nangyari sa kanila. Isa itong kwento na binalikan ni Apostol Pablo na ibahagi sa mga audience niya sa mga Hudyo, no? At hindi iyon para sa atin. So kung tayo ay mayroong position na eternal security, hindi natin ito magagamit. Hindi natin ito may apply sa ating buhay, no? Bilang isang mananampalataya. Anyway po, maraming salamat at ating ipagpapatuloy sa susunod na araw sa ating pag-aaral. At sana pag-pray nyo ako at maging bukas ang ating kaisipan. Ito ay hindi paghimok para ako ay sundan, ano, sa aking pananaw, sa aking pagtuturo, kundi isang pag-aaral, pagbubukas ng salita ng Diyos. At nawa ito ay maging daan lamang at maging paraan upang makita natin, ano, ang mga bagay na it is a very controversial section of your scripture, ano. Pero hindi ko inihimo kung ano man yung inyong pananaw patungkol dito. Maraming salamat at tayo ay dadako sa isang maikling panalangin. Lord, marami pong salamat sa pagkakataong ito na muli kami ay nagkasama-sama ng aking mga kapatid at sa mga taong mapadaan sa channel na ito ay makita po nila ang katotohanan na ang Romans chapter 9, 10, and 11 ay isang pagkakataon sa buhay ni Pablo upang ibigay ang mensaheng ito para sa kanila, no? At hindi po para sa amin. Ganun pa man, marami pong salamat sa ginawa nyo, ang biyaya para sa amin na kayo po ay namatay doon sa krus, inilibing at muling nabuhay. At ito po ang ebanghelyo na dapat marinig ng sino mang tao na nabubuhay sa panahon namin, na meron kaming pag-asa na aming Panginoon Diyos ay naging daan upang kami ay magkaroon ng relationship, no? Magkaroon po kami ng reconciliation
sa inyo. Kaya Lord, marami pong salamat. Bless po ninyo ang itong channel na ito at maging daan para makapagbahagi ako sa mga kapatid, sa mga hindi pa nakakakilala, nawa makita nila yung ebanghilyong ito na aming ipinapangaral. Maraming pong salamat. Ibinabalik ko ang lahat ng kapurihan sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen and amen. Muli, magandang gabi o araw sa inyo kapatid. And to God be the glory. At sa susunod magkikita po tayo muli.